Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 4:58 ayon sa Philippine Standard Time at ang sarap talagang gumising kapag malamig ang panahon. Nako, samantalahin na po natin yan dahil hanggang February lang po itong malamig na panahon. At yung maginaw nga po ang ating umaga, let's heat things up sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga bagong kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Ari Bayona, makakasama nyo ngayong araw ng Linggo, January 26, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. Bago po natin silipin na magigilagay ng ating panahon, silipin muna natin ang naranasan nating lagay ng ating panahon nitong nagdaang Linggo. Narito nga pong weekly weather recap natin sa inyo ng Panahon TV. Mga kabayan, masamang panahon nga pong sumalubong sa Visayas at Mindanao sa pagbubukas ng linggong ito. Yan nga po ay dahil kay Bagyong Agaton na siyang kauna-unahang bagyo for this month and for this year. Pero hindi rin nagtagal, naging LPA rin ng nasabing bagyo at natanggap po natin ang magandang balita nung Wednesday dahil nag-dissipate na nga po ang nasabing weather disturbance. After that, tanging na northeast monsoon na lamang po ang umiral sa bansa kung kaya't generally speaking ay fair weather na po ang naranasan sa bansa simula po yan ng araw ng Huwebes hanggang kahapon. At ngayon nga po, tutuloy-tuloy po natin sa lagay ng ating panahon. Magtutuloy-tuloy nga ba yung pagganda ng lagay ng ating panahon? Meron nga ba tayong binabantayang panibagong weather disturbance sa labas ng ating bansa? Ang mga kasagutan sa ating mga katanungan, sasagutin po ni Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Hari. Magandang umaga, Pilipinas. Alright, Mr. Lois, lumabas nga po sa mga balita na yung Arctic air ay patuloy na nakakaapekto sa Estados Unidos hanggang sa katapusan ng Enero. Hindi naman natin po ito mararanasan dito sa Pilipinas, pero pag-usapan na rin po natin to para sa dagdag kaalaman. Kapag sinabing may surge ng Arctic air, ano po bang mga dapat asahan sa lagay ng panahon at anong magiging epekto nito ng ganitong phenomenon o na global scale? Okay, Hari. Pag sinabing surge, ibig sabihin malakas, At ang kaibahan nito, yung Arctic air sa US at dito naman sa atin ay ang northeast monsoon. Yung Arctic air nakakaapekto talaga to, napapababa niya yung temperatura dahil pumapasok siya dito sa continental USA. Wala pong kumbaga magmo-modify sa kanya. So kung ano yung temperature niya nung umalis siya sa lugar, kasi air mass to pag pumasok siya dito sa USA, halos ganun pa rin yung magiging temperatura. Hindi po katulad nung tinatawag nating surge naman ng northeast monsoon. Although malamig na din yung nararanasan natin dito, pero pag umalis ito dun sa lugar na kanyang pinagsimulan, ay naglalakbay ito ng malayo, dumadaan sa Pacific. At yun nga, namomodify na po itong sabihin nating polar air. At pagdaan ito sa Pacific Ocean, namomodify siya, tumataas ng konti humidity, tumataas ang temperature. So, hindi na ganon kalamig. Pero, the same. Meron tayong surge ng northeast monsoon dito sa Pilipinas, meron din naman surge ng Arctic air doon sa USA. Ngayon, kung ano yung magiging epekto nito sa global situation, halos parehas lang din dito sa Europe at sa USA. Diyan sa may Atlantic Basin, nagkakaroon nga ng mga severe na pagyeyelo. Dito naman sa atin, dito sa Asia, nagkakaroon din naman ng paglamig. Alright mga kabayan, narinig po natin Alam na po natin ngayon yung mga global issues patungkol po yan sa lagay ng ating panahon. At ngayong alam na nga po natin yan, balikan naman natin yung lagay ng panahon sa ating bansa. Ayon nga po sa weekly weather outlook ng Pag-asa, isang panibagong low pressure area o LPA ang nagbabantang pumasok sa bansa this Wednesday. Sa ngayon po ba, nasaan na po ba itong weather disturbance na ito at may posibilidad po ba itong maging bagyo and then magla-landfall o mananatili lamang ito bilang isang LPA once it enters our PAR? Okay, itong LPA na to, nandito po yan sa halos 142 degrees sa longitude. So malayo pa po ito sa boundary ng Philippine Area of Responsibility, almost 700 to 800 kilometers more. Pero ito'y inaasahan natin na pagdating ng Wednesday, papasok po ito sa PAR
at maaring pagpasok niya ng PAR ay isa na itong bagyo, or kung hindi man, pagpasok sa PAR at sa loob ng PAR ay magsisimula itong mag-intensify. Ngayon yung tracking niya more on westward. So ang tatamaan na naman, wag naman po sana itong Eastern Visayas na naman or dito po sa Eastern Mindanao. So yan naman po ay temporary pa lang at pwede pa naman magbago. Pero sa ngayon, sinasabi na po namin para just in case, nakapaghanda na po ang ating mga kababayan. Alright mga kababayan, recap lang po natin yung sinabi ni Mr. Lois. No? Inaasahan nga po natin na itong low pressure area sa labas ng ating bansa, pagpasok po nito, ganap na itong bagyo. Malaki po yung posibilidad. No? At ayon nga po kay Mr. Lois, no, westward nga po yung tracking nitong tatahakin ng nasabing weather disturbance at posibleng tamaan ulit yung Eastern Visayas. Kung kaya't ngayon pa lang paghandaan na po natin itong posibleng papasok sa atin na weather disturbance. At Mr. Lois, patuloy pa rin po yung epekto ng hanging amihan sa bansa. No? Kahapon nga po, naitala po natin yung 16.9 degrees Celsius dito sa Metro Manila, which is the lowest temperature in that metro for 2014 so far. And speaking of low temperatures, ano po ba yung top 5 lowest temperatures na ating naitala kahapon maliban po dito sa atin sa Metro Manila? Hari, kahapon nga nakuha natin yung pinaka-lowest dito sa Metro Manila at nakakuha tayo ng 16.9. Pero dito sa Cabanatuan, nakakuha rin tayo ng 16.2. Ibig sabihin yan, lowest sa Cabanatuan, yung 16.2. Idagdag pa natin dyan yung 9.5 sa Baguio, sa Basco at Tuguegarao naman 14 degrees at kasama rin dyan yung Lawag na 15.7. So ito yung mga areas na nakakakuha ng mga mabababang temperature kahapon. At marami na naman ngayong kandidato na maaring bumaba pa kaysa kahapon. Alright, Mr. Luis, dagdag kaalaman lang po, no? Ngayon nga po nasa kalahati pa lang tayo ng season ng amihan, pero ang lamig-lamig na po ng ating mga temperatura, or rather, ang baba-baba na po ng mga temperatura ang ating naitatala. What does this indicate? Masasabi po ba natin mas malamig yung panahon natin this year compared noong 2013? And what could be the reason behind this phenomenon? Okay, tingnan po natin yung graph. Unang-una dito sa Metro Manila. Kung makikita natin yung graph na kulay blue, yan po yung 2013 at yung pula naman ay yan yung sa ngayon. So, green up natin day to day at makikita po natin na halos 4 na beses lang o 4 na araw lang na medyo tumaas yung temperatura compare sa 2013. So, lahat yan mas mababa na sa ang temperatura ng ngayong January compare nga nung last January 2013. At titingnan din natin yung trend line, halos pababa rin lahat yung trend line yan. Ibig sabihin, may mga pagkakataon pa na maaring lumamig pa sa mga susunod na araw. At ganun din sa Baguio City, makikita din natin na yung kulay asul ay yan po yung 2013, January 2013 sa Baguio, at yung kulay pula ay ngayon nga itong January na to. At makikita din natin na mas mababa yung mga nakukuwang temperatura ngayong January, maliban lang sa 3 beses na tumaas lang ito ng konti. So, generally, sasabihin po natin na mas malamig ang naging panahon ngayong January 2014 compare sa 2013. Alright, mga kababayan, nakita nga po natin itong graph na ating nilabas po ni Mr. Luis, no? Definitely, mas malamig nga po yung panahon na ating nararanasan ngayon compared noong 2013. At asahan nga po natin na magtutuloy-tuloy itong malamig na panahon hanggang sa buwan ng Pebrero dahil nga ngayon nga po yung peak season ng tinatawag natin na Northeast Monsoon o hanging amihan. At Mr. Luis, bukod po sa malamig na panahon, no, maalong karagatan din ang isa sa mga idinudulot ng hanging amihan. And speaking of which, in effect pa rin po ba yung ating gale warning at anong mga baybayin po ba ang makararanas ng maalong kondisyon? Hari, unang-una mapapansin natin, halos araw-araw naglalabas tayo ng gale warning. Ibig sabihin yan, talagang napakalakas ng amihan at halos hindi siya humihina. O hihina siya doon sa isang areas at lalakas naman doon sa kabila. Pero sa ngayon, para sa araw na to, meron po tayong gale warning dito po sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. So, dyan sa areas na yan, aasahan po natin, malakas po yung hangin, mataas po yung pagalon. Kaya ingat na lang po para po sa ating mga kababayang mangingisda. At sana po, wag na po kayong pumalaot sa lugar na yon hanggat hindi po
itong gale warning natin. Alright, Mr. Lois, babalikan ko lang po yung low pressure area na binanggit nyo kanina. No? Di ba nabanggit po natin sa pag-asa na kapag January, 0 to 1 po yung average number ng tropical cyclones. Pero ngayon po, posibleng maging dalawa dahil nga po sa nagbabanta itong low pressure area na papasok sa ating bansa. No? Bakit po ganito yung ating nararanasan ngayon? No? Bakit po ganito? Posible po ba na sa buwan ng Enero, magiging dalawa po yung bagyo na papasok sa Pilipinas? Posible, Hari, kasi from 1948 to 2013, meron po tayong 4 na taon na kung saan nagkaroon tayo ng 2 bagyo. Kung mapapansin ho natin, last year, meron po tayong 2 bagyo. So, hindi naman po unusual na magkaroon tayo ng 2 bagyo during January. Alright, mga kabayan, narinig nyo naman po siguro yun. No? Hindi po ito unusual, so wag po kayo magtataka kung sakali maging dalawa po yung bagyo natin ngayong buwan ng Enero. Dahil ito pong mga nilalabas ng pag-asa na average number of tropical cyclones ay maaari po yung magbago. Depende rin po sa galaw ng ating panahon. At Mr. Lois, bilang panghuli na lamang po, ngayong araw po ng linggo, magiging okay po ba yung weather natin para sa lakad ng buong pamilya? Paki-explain naman po sa amin yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng pag-asa. Simula kahapon hanggang ngayon, ganun pa rin ang ating forecast. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated light rains sa buong kapuluan. Ibig sabihin, generally, magiging magandang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Kaya po, ang payo ko lamang, magdala kayo ng jacket. For sure, maginaw po. Alright, maraming salamat po at mga kababayan, atin pong nakapanayam si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Ngayon nalaman natin na magiging maganda naman ang lagay ng ating panahon. Siyempre silipin na rin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Ang ating sunrise, 6:25. Ang ating sunset, 5:52. Ang ating moonrise, 1:25. Ang ating moonset, 1:12. May illumination po yan na 31%. At puntahan po natin ngayon itong tidal predictions para mabigyan gabay yung mga kababayan nating mangingisda. No? Ang high tide po natin, 1:22. May taas po yan na 0.16 meter habang ang ating low tide ay 5:42. May taas po yan na 0.88 meter. Mga kababayan, sa ating pagbabalik, ngayong alam na natin yung lagay ng panahon para sa araw na ito, sisilipin po natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. At po kayong aalis, magbabalik po ang Panahon TV.